Magandang araw, ma'am and sir. So, ito po yung sewing machine natin. So, ito po yung free niyang converter na tinatawag po natin transformer. Dito natin isasaksaking wire din. Ito naman po, dito naman po siya. Ayan. Okay, so magkakaroon po siya ng ilaw. Yung tamang paglalagay naman po sa ilalim, so slide lang po natin ito. Ayan. Then, ito po siya. At nandito po yung ating mga freebies. Okay? So, ito po, ilalagay po natin ito ng tamang position. So, paano po siya? Ganito lang po siya. Ito. Hanapin nyo lang po yung pinaka dulo ng sinulid. So, ayan po siya. Then, papasok natin doon sa likod. So, ito po yung proper at tamang paglalagay ng sinulid sa itaas. Okay? So, ito po siya. Ayan. Then, ito po. Ayan. Ilalagay natin dyan. Then, ilalagay natin yung lock. Ayan po siya. Okay? Then, gaganatin natin siya. Isa. Ayan. Then, dire-diretso po siya dito. Ayan. Kailangan po nakataas po itong pressure foot natin. Okay? So, pangalawa. Then yung hook, hindi po makita dahil nakatago. So, ikutin natin yung hand wheel ng ganito. So, ayan po siya. Ayan. Pwede nyo po itusok na pag ganun. Then, sumunod naman po, dito naman po siya. Ayan. Then, sumunod naman po, papasok natin sa butas ng karayom. Okay? So, ganun lang po siya. Kadali, maglagay ng sinulid sa butas ng karayom. Okay. So, ipapasok ko na po siya. Ayan. So, ayan po yung paglalagay natin. So, yung bobbing natin, nandun po siya sa ilalim. So, kailangan po natin kunin. Tungod dito, ikutin natin yan para ma-pick up niya po yung sinulid sa ilalim. So, hawakan niyo po ng ganito. Ayun po silang dalawa. Ayun. Ayun po sila. Ayan. Okay. So, nakita niyo po, hilay niyo po yung kaliwang kamay niyo para lumabas po siya. Ayan. Igaganin natin siya. Okay. So, isasarado natin. So, dito po tayo mamimili ng mga gusto nating stitches or pattern. So, napakadali lang po yung pilihan. Kasi ikutin nyo lang at itatapat nyo po dito. Kung gusto nyo po napakasinsin at magmamanual embroidery po kayo, so pwede nyo po gamitin itong masinsin na zigzag. So, ayan po siya. So, pwede nyo po i-adjust yung speed control. Ayan. So, mabilis po siya, ma'am and sir. Then, stop nyo po siya. Then, kung gusto nyo pong scallop, so ayan po siya. Ayan. Okay, kung gusto naman po garterize, may dalawang klase. Yung V-shape at saka yung 3-step na parang zigzag po siya na tinatawag po namin. W-shape. Okay, ito po siya. W po yan at saka yung V-shape. Ayan. Okay? So, ayan po siya. Huwag po kayo mag-alala dahil tuturuan ko po kayo at iti-guide ko po kayo sa social media or dito sa account kung sakaling may mga katanungan po kayo. Okay, so ayan po siya. Then sa button holder naman po, panoorin nyo po yung button holder natin. Ayan po siya. May step 1, 2, 3, 4. Then nagsisimula po tayo sa 2 and 4 para mag-lock. Then pupunta po tayo sa number 1 para umabanti po siya. Okay, then punta naman po tayo sa 2 and 4 step. Then number 3 para umatras at mabuo po yung button holder natin. So ayan po siya. Okay. So ito po siya. Ayan. Then gagawin naman po natin yung straight line. May tatlong klaseng straight line. Para sa masinsin, yung number 1. Then yung number 2 para sa cotton. Then ito yung atras abante po niya. Okay? Then yung number 3 is para sa medyo makakapal or matitigas sa tela kasi malalayo po yung hakbang niya. Okay? Katulad din po yan sa zigzagger niya. Dahil yung zigzag po natin is tatlong klase rin po siya. So i-check mo siya, boy. Masinsin, normal, at saka malalayo. So, zigzag, ito po siya pang manipis. Ayan. Okay, then meron pong pang cotton. Okay. Ayan po siya. Then meron din po siya pang maong. Ayan. Okay. So, ayan. So, nasa low speed po siya dahil hindi po natin siya sinagad ng high. Okay, so ayan po siya yung zigzag natin. So, maraming salamat po sa iyo. God bless and more power po. Ito na po yung sewing machine natin. Ayan. Yung freebies po niya. Ayan po siya.